Umalis daw ng Pilipinas si Mato Bato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Meron daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad. Ayon kay Mato Bato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa Nako mga kaibigan, hindi daw nakilala ng immigration mga kaibigan. Ano sa tingin niyo dyan? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunon PH. And eto mga kaibigan, bagong balita, presko pa ito, bagong balita. Nako mga kaibigan, sabihin natin isa ito sa pinakamahalagang tao na maaasahan sana ng pag-file ng kaso versus former President Rodrigo Duterte mga kaibigan. Ito si Edgar Matubato. Nako mga kaibigan, nakaalis na ng bansa mga kaibigan. Paano nakaalis ito mga kaibigan? Self-confessed murderer ito, killer ito mga kaibigan. Assuming totoo yung sinasabi niya mga kaibigan. Di ba? So, bakit ka aalis ng Pilipinas? Ikaw yung star witness. Sinasabi mo na natatakot ka sa sarili mo o natatakot ka sa buhay mo kasi papatayin ka ni Pangulong Rodrigo Duterte? Kung gusto kang papatayin ni Rodrigo Duterte, most likely, matagal na yan mga kaibigan. Itong mga statement ni Matubato mga kaibigan, ang tagal na nito. 2016 pa ito mga kaibigan. Nagsalita na ito siya. And yet until mga kaibigan, wala pang nangyayari. Yun nga, sinasabi natin, isa itong on the part dito sa mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte, mahalagang tao ito. Kung i-consider nila na talagang reliable witness itong si Edgar Matubato mga kaibigan, hindi sana hindi na ito pinalabas ng Pilipinas. Hindi dapat nasa witness protection program ito mga kaibigan. Kasi nga, bakit ko ito papalalabasin ng Pilipinas? Witness ko ito. Halimbawa, kung ako yung magpa-file ng kaso, bakit ko ito papalabasin? Kasi may statement na siya. Yung statement niya sa media, yung sa statement niya sa Quad Committee hearing, matatanggap ba yun ng korte pag nag-file na ng kaso? Hindi ako abogado, pero most likely, sa tingin ko, kailangan pa rin niya magbigay ng statement. Sabihin na natin matatanggap yung statement niya galing sa Quad Committee. Matibay ba yun bilang grounds to convict former President Rodrigo Duterte mga kaibigan? Iyon nga, sinasabi natin na kung talagang totoo itong mga paratang ni Edgar Matubato dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, alam naman niya na wala na sa posisyon ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte. O kahit sabihin na natin meron pa rin siyang mga contact na pwedeng pumatay sa kanya kay Matubato, na pwedeng kontakin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit wala siyang tiwala dito sa current administration? Itong current administration or kung sino man yung sumusuporta sa kanya, tumutulong sa kanya ngayon na magsalita, bakit hindi niya pwede hinga ng tulong para protektahan siya? Or baka nga mga kaibigan, ito yung agreement nila na pag nagsalita siya against kay former President Rodrigo Duterte, makalalabas siya ng bansa. At ito na nga mga kaibigan, nakalabas na ng bansa.
At meron pang tumulong. At tingnan natin ito. Tingnan natin itong balita na ito mga kaibigan. Magbigay tayo ng comment. Ano nangyari dito? Ito, galing ito sa News 5 everywhere pa rin mga kaibigan. Ito, pakinggan natin. Sinasabing nakalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang Oh, nagtatago ba talaga si Matobato mga kaibigan? Oh, nandiyan naman yan. Maraming tao na nagpapa-interview nga yan. Even noong 2016, nagpapa-interview niya yan sa New York Times. Oh. Ah, may naniniwala pa ba dito kay Edgar Matobato mga kaibigan? Or ginagamit lang ito para siraan itong si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kapalit kasi nga convicted itong tao na ito. Oh. Edi makalibas ng Pilipinas at ito na nga nangyayari na ngayon. Hindi din ba ito hindi po ba ganito rin yung nangyari kay Garma na matapos ilaglag si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Quad Committee hearing, edi nakalabas na ng bansa. Ayan, the same reasoning pa rin mga kaibigan. The same reasoning pa rin na natatakot sila sa kanilang mga sarili na baka patayin sila. Oh, di ba? Wala na sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinusuportahan ka ng current administration ng mga congressman. Bakit ka natatakot? May banta sa iyong buhay. Oh. Hindi pa tapos yung kaso. Bakit ka alis? Bakit pinapayagan ng current administration na itong mga taong to, President Rodrigo Duterte, pinapaalis ng bansa? Oh. Bakit pinapaalis ng bansa? Di ba? Yung ibang tao nga, katulad ni Harry Roque, wala pang ang kaso, hindi pinapayagan na umalis ng bansa. At ayun na, hinahanap na. Bakit ito, convicted, self-confessed murderer, killer, inaalaw na makaalis? Sino kayang tumutulong nito? Ito, patuloy natin. ang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Matobato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Meron daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad. Ayon kay Matobato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa Ako mga kaibigan, hindi daw nakilala ng immigration mga kaibigan. Ano sa tingin niyo dyan? Immigration. Kayo mga kaibigan, sa pagtingin nyo ng mukhang ito, hindi nyo ba ito makikilala mga kaibigan? Oh. Well, anyway, kasi nga, probably, wala nga tayong equipment na, let's say, facial recognition, kaya hindi makikilala. Ang tanong, bakit nagkaroon ito ng passport na iba ang pangalan mga kaibigan? Oh. Sinong tumutulong dito? May 2 pari na tumutulong. O sabihin natin totoo yung may 2 paring tumutulong. Yung pari, may kakayahan bang gumawa ng passport? Mga kaibigan? O sino yung in-approach ng mga pari? O yung ibang taong tumulong na gumawa ng passport na iba ang pangalan para gamitin ito ni Edgar Matobato mga kaibigan. Diba? O ano pa? Sino?
Sinong mga tumulong dito? O baka i-blame nyo naman ito kay Pangulong Rodrigo Duterte or kay Sara Duterte nga nakaalis ito kasi tinulungan nila. O, yeah, imposible na storya na yan. Hindi ito makakaalis mga kaibigan ng bansa kung walang tumutulong dito na nasa administrasyon ngayon mga kaibigan. Tayo nga kumukuha ng passport, pahirapan eh. Scheduling. Ito pa, nakakuha ng passport, ibang pangalan. Anong mga requirements sa pagkuha ng passport? Birth certificate. At iba pang mga documents. Number one yung birth certificate. So most likely kung fake kung hindi totoo yung details sa passport niya, saan galing yung mga documents, lalo na yung birth certificate, para doon sa bago niyang pangalan o sa gagamitin niyang pangalan? Di most likely fake din yun. O saan sila kumukuha nun? O sabihin natin dyan sa recto, kinuha nila. Sinong nag-approve? Alam naman nila, meron naman silang kakayahan na i-identify kung fake or original ba yung mga documents. Di ba? Isipin nyo mga kaibigan. Comment kayo dyan, anong sa tingin nyo nangyayari dito? Ito malaking, well, pwede natin maraming anggulo tingnan natin ito mga kaibigan. Pero most likely nakikita ko dito mga kaibigan, malaking kalokohan ito. Malaking kalokohan ito kasi number one, kung talagang witness ito, reliable information talaga ang pinanghahawakan nito ni Edgar Matubato mga kaibigan. Di nasa witness protection program sana ito mga kaibigan. And ang dami namang, well, so dito si Marbil mga kaibigan. Hindi naman ito kakampi ni Pangulong Rodrigo Duterte, nasa administration ito. Pwede nila gawin kahit anong gagawin nila, maprotektahan lang talagang taong ito kasi witness ito eh. O talagang witness ito. Bakit pinaalis pa? Sa tingin ko dito mga kaibigan, ito, ginagamit lang itong taong ito para siraan itong si Pangulong Rodrigo Duterte or ang lahat ng mga Duterte, mga kaibigan. And then, kasi nga may kaso ito, convicted ito, in exchange, paalisin ito ng bansa mga kaibigan. Yan nga, katulad na nangyari kay Garma. Bakit yung iba, katulad ni Harry Roque, bakit naglabas sila ng ano yung tawag nito? Notice to travel kay Harry Roque. Inunahan na nga sila ni Harry Roque, nakalabas na ng bansa. Bakit ito, o bakit si Garma, for example, walang notice, di nakaalis ng bansa? Yun matapos na inilaglag ni Garma si Pangulong Rodrigo Duterte. At ito din mga kaibigan. Pagkatapos na magbigay ng mga statement against kay former President Rodrigo Duterte, pinaalis na ng bansa. Matagal na ito nag-ingay itong si Edgar Matubato mga kaibigan nung 2016 pa. And yet until now wala pa ring kaso. Of course, hindi natin gusto na makulong si Pangulong Rodrigo Duterte, and yet inaasahan natin na magkaroon ng kaso para masagot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tamang venue yung mga paratang against po sa kanya. Again, 2016 pa ito sila.
Until now, wala pa ring kaso. And ngayon na nasisira na yung mga pangalan ng mga Duterte, until now, wala pa ring kaso. At ito, nakalabas na ng bansa. Pinalabas na ng bansa. Oh, di ba mga kaibigan? Malaking kalokohan ito. Ito, papatuloy natin. Dami nila. Ayon sa ulat ng New York Times, sinabi ni Matobato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag niyang Superman, ang codename daw ni dating Mayor Duterte. Sinesweldoan daw siya sa City Hall ng higit 5,000 piso. Yung mga kaibigan, oh, in exchange of 5,000, papatay kayo? Oh. Tanungin niyo kahit yung sa mga tao, yung mga walang trabaho, walang mga income. Tanungin niyo sila, for 5,000, papatay ba kayo? O let's say sabihin natin for 20,000 kasi nag-umpisa ito noong I think mga 1980s pa eh. Nung time na naging mayor si Pangulong Rodrigo Duterte, yan yung claim niya eh. So nag-umpisa na sila yung around mga 1990s. Oh. O sabihin natin yung amount na 5,000 time na iyon, eh malaking bagay na yun. Let's say ang equivalent ng 5,000 ng time na yun, around mga oh, magtanong kayo diyan ng mga tao. Papatay ba kayo kung bibigyan kayo? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Kayo, comment kayo diyan. Kung makahanap pa kayo ng tao na gagawa diyan for 30,000. Yung ano ha, yung nasa matinong pag-iisip pa mga kaibigan. Kasi ito, hindi naman ito drug addict na kung saan, or drug pusher na kung saan kakapit sa patalim na kahit 5,000, 10,000, kahit ilang amount, basta magkapera lang, gagawin yan. Ito, nasa matinong pag-iisip ito eh. Sinasabi niya na ginawa niya itong mga krimen na ito. Di ba? Ang hirap nitong mga kaibigan. Sinasabi niya umabot ng 50. Wala siyang maibigay na pangalan mga kaibigan. O kung meron man, comment kayo dyan. Comment kayo dyan. Correct me if I'm wrong. Kung meron man siyang nabanggit na mga pangalan ng mga pinatay niya. Comment kayo dyan. Baka hindi ko lang na nasubaybayan yung mga statements niya. Comment kayo dyan. Pero sa natatandaan ko, simula nung 2016 mga kaibigan, wala siyang inilabas na pangalan. Meron siyang sinabi na lugar kung saan niya inilibing yung ibang patay, pinuntahan nila, anya ito lang nakita. Kung meron man isang buto lang. Oh, mga kaibigan. Meron siyang mga statements na ganito niya pinatay, itinapon sa dagat, nilagyan ng hollow blocks. Nakita na natin yan sa mga movies mga kaibigan. Nakita na natin yan. Kahit sinong tao, pwedeng sabihin yan. Oh. Eh sino pang naniniwala ngayon dito? At ito, nakaalis na ng bansa. Nako. Ang role lang talaga nito, nakikita ko mga kaibigan, siraan ito si Pangulong Rodrigo Duterte. In exchange, ito. Hindi lang natin mapinpoint mga kaibigan kung sino ang nasa likod nitong ginagawa ni Edgar Matobato. Ito, pagpatuloy natin. Iba pa yan sa natatanggap niyang sobre na may pera sa kada kanyang mapapatay. Sinabi rin ni Matobato na kasama si Noy Commission on Human Rights Chairperson Laila De Lima sa kanilang hit list. Nakatakda raw sana nilang barilin si De Lima na magpunta ito sa Laud Quarry sa Davao City para imbestigahan ang mga mass grave ng DDS doon. Pero hindi raw sila nakalapit kay De Lima kaya't hindi sila nagtagumpay. Naniniwala kayo dyan mga kaibigan?
Hmm. Naniniwala ba kayo diyan? Oh, part daw sa target si Laila de Lima, mga kaibigan. Tingnan natin yung logic, mga kaibigan, ha. Ang sinasabi dito ni Edgar Matubato, ang dami na nilang pinatay. Mga drug addicts, drug lords, mga drug pushers, mga kaibigan. Then meron pa siyang statement na may kalaban sa politika. Again, kung natatandaan ninyo, ha, kung 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 gusto niyo malaman kung anong mga sinasabi ni Edgar Matubato, marami dyan sa YouTube, mga kaibigan. Search nyo lang. O, dito hindi lang ito yung present kasi hahaba na yung video. And yet, ito mga sinasabi niya, may pinatay siya na kalaban sa politika, may drug lords. Yun nga, yun yung mga sinasabi niya. Yung tanong natin, mga kaibigan, yung sinasabi niyang pinatay na kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte sa politika at mga drug lords. Sa tingin niyo wala yung mga bodyguards, mga kaibigan? Sa tingin niyo wala yung mga nagpoprotekta, yung mga bodyguards na may dalang armas? Bakit yun sila napapatay ni Edgar Matubato? Kung talagang totoong sinasabi nito ni Edgar Matubato, ha, bakit sila napapatay ni Matubato? At bakit kung totoong target si Laila de Lima, bakit itong si Laila de Lima hindi nila napatay? Open and public naman si Laila de Lima. May bodyguard nga lang, pero yun nga sinasabi natin. Yung mga drug lords na o kalaban sa politika, meron din yung mga bodyguards napapatay nila. Bakit yun si Laila de Lima? Kung talagang totoo itong sinasabi niya na inutusan siya na tirahin si Laila de Lima. Di ba? Kung kayo, mga kaibigan, naniniwala pa kayo dito, Edgar Matubato, nala sinasabi dito na tinitirahan o na planong tirahin si Laila de Lima, nako. Mag-isip-isip ka na kayo, mga kaibigan. Kasi baka nangingibabaw lang talaga ang yung feelings ninyo na ayaw ninyo doon sa mga Duterte, mga kaibigan. Nawawala na kayo sa objectives or pagiging objective. Kasi nga ito, mga kaibigan, ang hirap paniwalaan ng mga statements nito, mga kaibigan. Lalo na't walang ebidensya na naipipresenta sa atin. Kaya nga, sino pa naniniwala dito? At ito, nakaalis na nga, mga kaibigan. Ako. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Ito, tingnan natin ano yung dito. Manila Times, sorry. Shuttle Times, New York Times. Mga kaibigan. Tingnan natin dito. Dito sa kung paano siya umalis. The Escape. Ito. Mga kaibigan. Di ba? Ito. Basahin natin. The day started with a farewell to the sheep, goats, and chickens that Matubato had cared for while in hiding. His turn to flee the Philippines and tell of his crimes had finally come. Diba? Grabe namang kadramahan nito. Sinasabi, his turn to flee the Philippines and tell of his crimes had finally come. Hindi lang naman ito ngayon, by the way, itong January 5 ito, 2025. Inilabas ng The Shuttle Times or New York Times. The Philippines, his turn to flee the Philippines and tell of his crimes had finally come. 2016 pa ito nag-ingay si Matubato, mga kaibigan. Kasi sinasabi dito, ngayon lang, yung mga tao hindi na nga naniniwala dito kasi nga since 2016 until now wala pang naipasang kaso ito. Paninira lang talaga ito dito sa mainstream media para siraan itong mga Duterte, mga kaibigan.
Matobato, his wife, his two stepchildren loaded a van with suitcases packed with Filipino snacks and Catholic talismans. Over his shoulder, Matobato carried a black laptop case, the same one in which he used to keep his Colt pistol. He has never owned an actual computer. O ano ibig sabihin yan? Di ba? Kadramahan lang. Na ito. Matobato had managed to obtain a new identity with a new passport and a new job description, gardener. Oh. Again, yan yung tanong natin. Sinong mga tumulong dito? Again, very unlikely yung mga pari na tumulong dito kasi nga, very unlikely sa mga pari na mayroong contact yan na gumagawa ng passport, gumagawa ng birth certificate. So most likely, merong ibang tao dito na malaking tao na may contact doon sa gumagawa ng passport na hindi fake. Kasi kung pag fake, malalaman niya ng immigration. Then most likely, doon sa immigration, meron din niyang connection doon. O ito. He practiced saying his new name, first, middle, and last. But the syllables came out funny, with a question mark hanging over them. Oh, his thick hair had been shaved. He wore large glasses and a gray goatee. A mask covered part of his face. Diba? Oh. Ayun mga kaibigan. Ito yung pag-escape ni Edgar Matobato. Oh, shortly after the flight's takeoff, he downed a beer, but he was still jangly, he said. Next to him slept two Catholic priests who had negotiated his long escape from the Philippines. Oh, Matobato diverted his attention by watching The Beekeeper, a movie about a hitman. Very good, he told me, giving 2 thumbs up. Very realistic. Oh, di ba? O baka dyan yun, baka nanonood, bago ito nag-witness itong si Matobato, baka marami din itong pinanood na mga movies na ganyan. Para yan yung gamitin niya na mga palusot or mga kunwari, mga ginagawa niya doon sa mga sinasabi niyang pinapatay niya, mga kaibigan. Di ba? Kasi mga kaibigan, kung talagang totoo ito, sa lahat ng mga sinasabi niya, dapat nagkakaso na talaga. And then nasa kulungan dapat ito. At least naman lang kahit na nandun sa Witness Protection Program. Kasi mga kaibigan, kung talagang may pinatay ka, sabihin mo pangalan. Para talaga merong tao. At hanapin yung record niya. Yung katawan niya. Nako mga kaibigan. Well, kahit pa paano, at least, nakalis na rin siya. Baka yan lang yung gusto niya. Kaya nga, kahit siraan na yung pagkatao niya, nilalamon lang niya para makaalis siya. Anyway, dito na lang po muna tayo mga kaibigan, and like and share ng video na ito, and subscribe na rin sa channel natin. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.